gusto na rin natin na madalian na. Pero ang totoo, hindi yon ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos sa atin ay lumakad tayo ng mayroong pagtsatsaga, mayroong pagtitiis, sapagat mula sa pagtitiis, mabubuo ang isang matibay na pananampalataya na siyang magdadala sa atin sa isang magandang resulta. Kung meron mang isang tao na lubos na naiinip at nagtatanong sa mga sitwasyon, ako po yun. So it's been more than 3 years na ganito na po yung aking kalagayan. Bagamat hindi biglaan, gradually, isa-isa, mula sa aking kaliwa, hanggang ngayon ay kanang mata na, ay nangyayari ito. Di ba, sana nga kung ito lang, ay sumasabay pa ang ibang mga bahagi ng aking katawan na hindi magiging hindi maganda ang sitwasyon. So, naiinip din ako. Ako po'y tao din. No, kahit na ako'y pastor, huwag niyong sabihin, ay, matatag na yan at yan matibay na. Hindi po. Katulad ng inawit ng aking anak, hindi mo alam sa panahon na ako'y nag-iisa, ay hindi malaman, umiiyak na lang ako at nagkakaroon ako ng pagkahabag sa aking sarili. Ganun naman, salamat at may panahon lang na ganon. At ang sumusunod na panahon ay nararamdaman ko at nararanasan kung paano na mayroon palang Diyos na nanatiling tapat at kumakalinga. Kaya ang prayer ko kay Lord Lord, kung ako'y hindi mo pagagalingin at hayaan mo kung ganito pa, ikaw mag-provide ng aking pangangailangan. Bring niya, kayo ba naman na nag-i-insulin ng umaga at gabi, sasaksakan ka. Lahat na yata ng saksak na sa akin. Pagkatapos umiinom ka ng gamot, ngayon ay dadagdagan na naman. 8 gamot na naman ang ating ininom iba-iba. Araw-araw po iyon. Kung minsan sabi ko nga doon sa akin kasama, kaya lang, ikaw muna ang saksak, ako naman ang sasaksak sa'yo. Parang, parang muna sa'yo, para escape ako. Kung pwede nga lang kung ganon. Hindi na lang po pwede. So, ganun po. Kaya sabi ko, Lord, magkano? Meron ng gamot na 57 ang isa. Merong 47. Hindi pare-parehas. At yun ay tuloy-tuloy na po. Pag hindi ako nakapagsaksak ng insulin ng 2 araw, iba na yung aking pagramdam. Magiging para akong gantang gulay na. At ito pa, pag ako'y nagsaksak ng insulin ng umaga, kinakailangan pagsaksak agad na handa ang pagkain. Pag hindi, ayan na, nangihilig na ako. Pero muli ng Diyos, ayon sa result na lumabas, nagno-normal na yung ating blood sugar. Praise the Lord! Ganyan, ang pumapalit naman, tumataas din namang high blood. Sabi ng doktor, magkapatid daw yan. Pag tumaas ang blood sugar mo, asahan mo susunod ang blood pressure. Pag mataas naman ang blood pressure mo, susunod naman ang sugar. Magkapatid yan Amen. Ganon. Kaya ito pong dahilan kung bakit medyo ayaw kong bigyan ng clearance ng doktor kasi as of now ay mataas daw yung aking blood pressure nga. So kahapon ay dinunan ako ay 180/110. So kaya pala iba yung aking pakiramdam. So, kaya meron akong gamot ngayon na umaga sa dugo, iba. Tanghali sa dugo, iba pa rin. Sa gabi, dugo pa rin, iba pa rin. 3 iba't ibang klase sa high blood. At dahil po, mayroon daw konting tubig dito sa aking bandang kaliwang balakang, ako'y hinatulan na 1 liter a day lang ang aking inumin. Tapos ay marami dapat ang aking i-jingle. So sa pag-jingle ko naman, sabi ko, paano ko makaka-jingle ng marami? Tapos konti ang iniinom. So kaya yung Lasik na pininom sa akin 3 beses isang araw. Kasi nga po ay nagmamanas. So ganun pa man, salamat pa rin sa Diyos. At nanatili pa rin tayo na nandito at nag-iisip ako ng umaga, unang dilat ko po, wala na ako makita. At ganun pa man,
ay nagpapasalamat pa rin ako dahil humihinga pa rin ako. Dahil may mga tao hindi na nakakagising. Wala nang nakita kundi wala na talagang buhay. Amen? Amen. Praise God. So kaya yung mga pagkabalang ng mga pangyayari sa ating buhay bilang Kristiyano na kinainipan natin at mga pinapanalangin. Nung nakaraang linggo ay binigyan diin ang ilang mga pangyayari sa Biblia na nagpapakita ng paghihintay. At yung paghihintay na yun, hindi lamang 1, 2, 3 taon, kundi it takes so long. Pero nanatili yung mga taong yun na naghihintay kung kaya't ang output ay na kanilang nakamit. Kung hindi man sa kanila mismo, sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya yung lahat ng mga pangyayari at sitwasyon sa ating buhay, lalo pa tayong mananampalataya, hindi po yun magiging panghihinayang. Kundi ito ay paghahanda sa lalo pang magandang sitwasyon na ating maranasan o ng ating mga mahal sa buhay. Sa talatan natin ngayong umaga, binigyan din dyan ng katotohanan na wala nang iba pang pundasyong natayo maliban kay Jesus. Gusto kong i-twist natin ang ating kaisipan sa katotohanan ng talatang ito sa 2 bagay. Una ay ang pagsulong natin sa kabila ng mga delays o mga pagkabalan na ating nararanasan. Na sa kabila na naiinip tayo, na sa kabila na para bagang wala na tayong pag-asa doon sa sitwasyon na ating pinagdadaanan o pagdadaanan, tandaan natin, manatili tayong sumusulong. Manatili tayong nagpapatuloy. Naalala ko yung isang kwento ng mag-ama na itong bata ay nagbibisikleta at sumigaw siya sa kanyang daddy, Daddy, nakita mo, marunong na ako mag-bike. Habang siya ay nagbabike, ang sabi ng kanyang ama, oo nga, kaya lang, paikot-ikot ka lang. Hindi ka maka-forward. So sa atin po, pag sinabing pagsulong, lalo na sa ating pananampalataya, sa kabila ng mga pagkabalang o pagkainip natin, huwag itong maging hadlang para hindi tayo sumulong sa ating paglago sa buhay espiritual. Napakalaga ang pagsulong. Kaya nga, it is not the length of our race ang pinag-uusapan dito sa buhay pananampalataya. Kundi ang pinag-uusapan dito ay kung paano mo tinatakbo o tatakbuhin ang iyong takbuhin. So in other words, kailangan natin na magpatuloy, sumulong sa kabila ng ating pong na pagdadaanan. Iba-iba ang ating sitwasyon. Pero wag itong maging hadlang para tayo ay kumaliwa o kumanan at magpaikot-ikot lang. Kung hindi, lalo tayong maiinip. Ang kailangan natin ay ang pagsulong ng tuloy-tuloy. Kaya may binanggit sa Biblia na marami ang nauunang nauuli at maraming nauuling nauuna. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po ay hindi nakabatay sa haba o ikli ng takbuhin, kundi sa pagpapatuloy. Amen po ba? Amen. So, maaaring yung iba sa inyo, meron kayong pinagdadaanan sa buhay ngayon. Hindi ko alam anong sitwasyon yan. At maaaring kayo ay naiinip, maaaring kayo nababagot na sa sitwasyong pinagdadaanan. Subalit kayo ay mananampalataya. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung kaya dapat lamang na iyong ilagay sa iyong kaisipan at iyong panindigan na siya nagpasimula ng magandang bagay sa iyo, ang siya rin magtatapos ng magandang bagay sa iyo. Amen. Amen? So dahil doon, walang dahilan para tayo ay hindi sumulong. Pasulong tayo. Hindi pa balik, hindi pa kaliwa, hindi pa kanan o paatras, kundi patuwid, pasulong. Pangalawa, kahit na tayo ay sumusulong at yun ang ating nasain, kailangan nating matiyak kung ang ating pundasyon ay matibay. Kaya nga, napakalaga sa breathing ng isang tao, yung kanyang breathing ay may matibay na pinagmulan. Ito yung pundasyon. At tayo, bilang nakakilala sa Panginoon, naunawaan natin ang matibay na pundasyon
ay ang pagkakaroon ng isang Diyos na nagngangalang Jesus. Wala nang iba pang pundasyon na natindi, na matibay, na mapanghahawakan natin. Yung iba na pundasyong ating sinubukang hawakan, bumagsak na. Yung iba pabagsak na. Yung iba wala na talaga. Pero ang Panginoong Jesus, na siyang matibay na pundasyon na mapananaligan natin, at pinanghahawakan mo, dapat mong panghawakan ngayon, makatitiyak tayo na tayo makapagpapatuloy. Maliban kung ikaw mismo ay hihiwalay sa pundasyong ito na natayo. So, kaya sa ating pong mga nararanasan, sa ating pong mga sitwasyon na pinagdadaanan, ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba tayo titigil? Ngayon pa ba tayo lilihis? Samantalang ang dami na nating napagdaanan at ang dami rin naman nating nakita ng katotohanan ng Jesus na ito na ating pinanaligan. Ng Jesus na ito na ating pinasyahan na maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At nakita natin ang kanyang mga gawa sa ating buhay. Ngayon pa ba tayo aayaw? Ngayon pa ba tayong bibigay dahil sa sitwasyon? So, no, amen. Kaya yung mga nadidelay na katugunan sa inyong panalangin, sa ating panalangin, ay hindi ibig sabihin na tayo hindi tinitinig ng Diyos. Ang totoo, laging may tugon mula sa Diyos. Amen? Amen? Sa bawat panalangin at paglapit natin, ang Diyos ay tumutugon. Amen. Yun nga, hindi ka nga nananalangin eh. Tinutugunan niya ang iyong pangangailangan eh. Eh di lalo na yung nananalangin ka. Sa katunayan, kahit hindi ka nga nananalangin, nagtataka tayo, bakit tayo nakakaraos? Bakit tayo nakakatayo pa rin? Because somebody is praying for us. Yes. Yes. May mga nananalangin sa atin na hindi mo alam. May mga dumudulog para sa atin na hindi mo alam. At yun ay dapat nating makita at maunawaan dahil mayroong Diyos na kumakalinga sa atin, na kinilala natin. Ang kailangan lamang natin ngayon ay patuloy na nilagay sa ating isip at puso sa mga pagdadaanan pa natin na tayo ay nakatindig, nakatayo sa isang matibay na pundasyon. At ito'y ang Panginoon. At dahil doon, kailangan nating sumulong, magpatuloy, manatili. Bagaman tayo ay hinahamon ng mga sitwasyon, hinahamon ng mga pangyayari, at kung medyo mahina-hina nga, ay parang bibigay, no? Nangihina, nanlalamig. Pero dapat alam mo, muli ang pagbabalik. Bago pa tuluyang masayang ang iyong nasimulan. So, may mga pagkakataon na ating nararanasan ng mga ito inaalaw ng Panginoon. Dahil nga sa ating din mga ugali, sa ating kaasalan, sa ating pananaw at paninindigan. Subalit, nais ng Panginoon mula sa mga talatang ito, ipaunawa sa atin, wala nang iba pang pundasyon na matibay na panghahawakan, lalo na pigit sa ating panahon ngayon, maliban sa Panginoon. Amen. At the end of the day, wala ka rin ibang tatakbuhan, kundi sa Panginoon pa rin. So bakit pa tayo maghahanap ng iba? Bakit pa tayo magtatry ng iba? Bakit pa tayo susubok ng iba? Gayong malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Malinaw din ang pagkakakilala mo. Alam mo rin at naranasan mo hindi lang ilang beses ang katotohanan ng mga salita ng Diyos at ng Diyos mismo. Siguro, kung hindi totoo ang salita ng Diyos at hindi totoong may Diyos, totally, hindi na tayo makakabalik pa at makakapanumbalik pa sa pagkilala sa Kanya. Dahil hindi naman totoo eh. Hindi nararanasan eh.
Pero ang totoo, several times we experience that there is a real God. Mayroong isang totoong Diyos na alam natin at naranasan natin at patuloy na magpaparanas sa atin ng iba't ibang mga pangyari. Inuulit ko po ito, ho. Minsan ko na itong nasabi. Dadanas ang mga mananampalataya ng matitinding pagsubok at hamon sa pananampalataya at hindi biro-biro. Bakit? Dahil ang kapalit nito ay hindi rin biro-birong kalangitan. Amen. Hindi basta-basta ang kalangitan. Kung kaya dahil dito, hindi rin basta-basta ang ating nararanasan. Para worthy yung ating mga karanasan patungo sa kalangitan. Amen. Kung ito ay paisi-isi lang ang ating buhay. Kaya do not expect na ikaw ay natutuwa ngayon at ako wala ko masyadong pagsubok ngayon. Kung lang, sakto lang, tama lang. Minsan na ay okay na okay ako ngayon. Alam niyo, nakakatakot yun. Mas challenging, mas makikita mong lumalalim ka sa pananampalataya at pagkilala sa Panginoon, the more na meron kang pinagdadaanan. Kasi mula doon, makikita mo kung paanong gumagawa ang Panginoon. Alam mo, hindi natin makikita ang galaw ng Panginoon basta-basta. Lalo pa kung ang sitwasyon mo ay okay lang. Sakto lang. Ha? Pero kung dumadaan tayo sa matitinding hamon ng pangyayari at pagsubok, doon mo lalong nauunawaan kung paano ang Diyos ay gumagawang kasama mo. Kung paano siya hindi nagpapabaya. Kaya inahamon ko po ang bawat isa sa inyo ngayong umaga. Ano man yung inyong pinagdadaanan o pagdadaanan, lalo na sa pagpasok ng panibagong linggo simula bukas. At ito yung iyong mga pinanalangin o maaaring ipapanalangin mo pa lang. Alam mo, maging prayer mo dapat, Panginoon, dagdagan niyo po ang aking pagtsatsaga. Dagdagan niyo po ang aking pagtitiis. Dagdagan niyo po ang aking katatagan. Sapagkat kung hindi, maaaring hindi natin matitindigan ang mga pagdadaanan natin. We need more power from God upang yung mga pagkabalang ng ating nihintay, mahintay natin. So kadalasan nga ay meron tayong pinapanalangin pagkatapos nakarating doon sa itaas, ihahatid ng angel ang kasagutan. Along the way, ang lingkod ng Panginoon ng mga anghel, may nai-encounter naman ng mga kampo ng kadiliman. At sila'y maglalaban para hindi makarating sa'yo. Eh baka nandiyan na sa kisan tumitigil ka pa sa pananalangin o ikaw mismo ay parang ayaw mo na wala pa na ng palataya mo. Sayang, babalik ulit doon sa taas. Kaya tuloy ang minsan inisip natin wala pa rin. Wala pa rin padala. Nag-delay lang yun. Kung delay talaga ang iniisip mo, naroon pa rin ang pagtitiwala ng mga darating yun. Pero kung hindi delay ang iyong nasa isip, kundi denied, wala na nga darating. Para bang ikaw yung nag-apply ng passport, denied, hindi ka makalabas ng bansa o ng visa, no? Pero minsan nadi-delay lang. Sa buhay Kristiyano, expect there are some delays. Yan na natin sarili doon. Huwag kang mainit. Huwag kang mainit. Salit lalo kang magpakatatag. Sumulong, lalo pa kung alam mo na ang bundasyon mo ay matibay. At ito'y ang Panginoon. Amen? Kaya, anuman yung iba pa na itatayo, anuman yung iba pang magpapakilala na sila ay pundasyon, wala nang iba pang matibay na pundasyong natayo maliban sa Panginoon. Kaya kung tayo nananatili
sa pagkilala sa ating Panginoong Yesus, walang dahilan para hindi tayo magsumulo sa kabila ng ating pagkainit, sa kabila ng ating paghihintay. Isang araw, magbubunga ang ating mga pagtsatsaga. Hindi sinungaling ang Diyos sa kanyang mga salita. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Ang kailangan lamang ay mahubog tayo sa katotohanan ng panghahawakan sa kanyang mga salita. Hintayin natin ang magandang araw na yon na hinahanda ng Panginoon sa sitwasyong pinagdadaanan natin. At kung ito'y ating matututunan, at kung ito'y ating masusumpungan, makikita mo isang patotoo na mapanghamon ang magmumula sa iyo upang ang maraming tao ay magpasalamat sa Diyos at itaas ang kanyang pangalan. Kaya sa umagang ito at sa ganitong klase ng tema, sana dagdagan mo. At ito hindi magagaling sa Diyos, kundi sa iyo. Ang katatagan, panghahawakan, pagtitiis at pagtsatsaga. Yamang ikaw ay naniniwala na ikaw ay nakatimpig sa isang matibay na pundasyon at hindi walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Sabi tayong yumuko at tumikip.